100% to 0% na non-stop gaming. Ilang oras kaya nga abuti itong Tecno Camon 24 5G. Starting dito guys, may total benchmark test natin para konting warm up sa kanya bago ang madugong gaming test dito. Dito natin siya tetesting sa bawat games na yan, tagi isang oras na naka-mobile data. Sa misagad ng mga graphics nila para makita natin kung ilang percent bang mababawas sa bawat games na yan na tetestingin nga natin. At bago yan, ito yung kanyang Antutu score at nabawasan siya ng 6% dito. At meron siyang 43 to 46 degrees Celsius sa kanyang temperature dyan. Isang Antutu test pala yung ginawa natin, pero mainit na siya agad. Let's see kung makakasurvive ba ang smartphone na to sa non-stop gaming natin sa kanya. Dito ko siya sisimula sa may Call of Duty Mobile, sa may very high graphics niya, saka sa may max na frame rate. Well on the spot, malag siya agad dito sa may Call of Duty Mobile, sa may VR mode. Same problem pa rin nung una natin na-review ang Tecno Camon 24 5G 1 month ago na. Nakaka-apekto talaga sa may performance ng phone natin itong heating issue niya. Dahil nga nag-Antutu test muna tayo bago nag-Call of Duty Mobile. Nakadalawang VR mode saka 4 na multiplayer yung inabot sa kanya ng isang oras dito sa may Call of Duty Mobile. Ang masasabi ko lang dito is madugong 1 hour yung inabot sa kanya. Dahil sa isang oras nga ng paglalaro niya dito is diretsong isang oras siyang malag. Sa may VR mode man at sa may multiplayer, napakalag niya dyan parehas. Pero yung naging temperature naman is medyo lumamig siya dito guys. Dahil kanina guys meron siyang 43 to 46 temperature, pero ngayon is 42 to 45 na lang siya. At ang masakit dito, from 93% is naging 67% na lang yung kanyang battery dyan. 26% yung nabawas sa kanya sa isang oras na paglalaro na sa may Call of Duty Mobile. Enemy UAV spotted. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Sa Genshin Impact, nagkaroon pa siya ng update dito kaya in-update ko muna siya at konting pahinga na rin. Dahil nga medyo mainit yung Tecno Camon 24 5G ngayon. Well, mukhang official na malakas talaga mag-init sila Tecno Camon 24 5G at Note 30 VIP sa may gaming. Kaya naman para nakukulos akong gawa ng gaming review, Shin Freak 0 5G para naman makita natin kung malakas din ba siya mag-init sa may gaming at kung sulit pa ba siya ngayon. Balik tayo sa may Tecno Camon 24 5G dito lang sa may Genshin Impact dahil nga kaka-download ko lang siya. At kakatanggal ko lang din sa may rep sa kanya. Mag-i-start tayo ng 60% dito sa may Genshin Impact at highest graphics ulit sa kanya. 60 FPS na gameplay at 1 hour straight na gaming ulit nga sa kanya. Ang initial temperature natin ngayon is meron siyang 24 degrees Celsius. Napakalamig niya. At talagang nakatulong to sa may performance niya sa may Genshin Impact ngayon. Dahil halos wala nga siyang lag sa isang oras na paglalaro namin sa kanya. Meron lang siya ilang slight na frame drop pero overall okay naman siya. Ang kaso hindi naman pwedeng laging ganyan ang gawin natin sa smartphone natin at baka isang araw is makalimutan natin na matagal sa rep yung smartphone natin. Ang kaso nga isang oras na gaming lang sa kanya is mainit na siya agad dito kahit pagaling siya sa rep kanina. Kaya pagka tinuloy pa natin to is sigurado maglalag din naman siya. Yung nabawas naman sa battery niya is 27%. Dahil nga kanina is 60% siya pero ngayon is 33% na lang. Still malaki pa rin yung nabawas sa may battery niya ngayon. Dito naman sa may Mobile Legends, ultra ang settings siya dito at almost wala naman siyang lag at naging 38 lang yung kanyang temperature dyan. Dahil nga naka-fan cooler siya. Kung Mobile Legends lang naman guys ang madalas yung laruin, okay naman siya dito sa may Tecno Camon 24 5G. Ang kaso lang kaya din naman siya ng ibang mga smartphone na mga wala pang heating issue. At after ng 1 hour na gaming nga sa may Mobile Legends, is naging 13% na lang yung kanyang battery dito. Sa Tower Fantasy, syempre malag din siya dito. Same nga ng performance sa Genshin Impact. Dahil nahihirapan na talaga ang smartphone na to pagka heavy duty games na yung nilalaro natin. Like itong Tower Fantasy. At di na siya inabot ang isang oras dito at tuloy na siyang namatay. Kaya ang final result natin sa may non-stop gaming sa may Tecno Camon 24 5G from 100% to 0% is inabot lang siya ng 4 hours na non-stop dito. Medyo mabilis siyang malobat compare sa may Infinix Note 30 VIP. Marami talaga naapektuhan pagka mabilis umit yung smartphone natin kasama na nga dyan ng battery. Mas mabilis siyang nalolobat. Kaya plan sa mga susunod na update is ma-fix ni Tecno yung issue na yan sa may heating issue nga niya. Na kahit pa hindi na siya magkaroon ng unreported na update pero mas maging maganda sana yung performance niya sa mga susunod na update nga niya.
Dahil napakabilis nga niya malobot para sa may 4 hours lang na non-stop na gaming sa kanya, compare nga sa may Note 30 VIP, considering nga na wala rin siyang bypass mode dito. Marami pa akong naka-line up ng mga gaming review, kaya make sure nakasubscribe ka. Palitan lang po guys ang nakatulong ang video na to. Thanks for watching!